Amen. Purihin ng Panginoon sa araw na ito. Amen. Dahil siya ay tapat, nakila, na karapat dapat po tumanggap ng ating pinakamataas na papuri. Amen. Hallelujah. Kaya po tayo nabubuhay dahil meron pong source ng buhay. At yan po ang ating pong Diyos na lumikha sa atin. Amen. Kaya po, every time na tayo po ay sumasamba sa Panginoon, nararanasan namin yung kanyang presensya. Dahil ang Diyos po na buhay, ang ating pong sinasamba, hindi po siya patay. Amen. Hallelujah. Kaya lahat ng mga Kristiyano, dapat buhay. Sabi mo sa katabi mo, mabuhay ka. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Napakasarap po talaga sa mumba sa Panginoon. Every time na maisip natin kung gaano po yung, alam po ninyo yung, di ba, hindi man po tayo karapat dapat na pagtutunan ng pansin ng Diyos. Mahalin ng Panginoon, yung ialay niya ang buhay niya sa atin. And yet, ginawa niya po yan lahat dahil sa pagmamahal niya sa atin. Amen? Ang Diyos po ang unang nagmahal sa atin. Kaya wala pa tayo may pagmamalaki sa Kanya. Kundi ang tangi lang natin ay babalik sa Kanyang pag-ibig sa atin ay yung ating buhay na patuloy na binabago niya sa araw-araw. Yan. Amen. Salamat sa worship team. Pwede ba natin appreciate ang worship team? At binigyan na tayo sa napakasarap po na pagsamba sa Panginoon. At yung din ang ating media team. Lahat natin. Amen? At ang bawat isa na nandito po ngayon, even yung ating po mga first timer, kanina po, nabati na po yung iba. Pero may bago po tayong dating, sila Sister Evelyn Devesa, si Muriel Tuson, and si Neng Baldonado. Pwede po kayo tumayo kasi po namin kayo i-appreciate sa araw na ito. Kasi yun lang po yun. Salamat po sa inyo pong pagdalo sa ating pong Sunday service ngayong araw na ito. Amen. So, ibigyan po muli ng ating pong mga senior pastor. Inabot ko po sa inyo kanila pong pagmamahal at kanila pong pagbati. Yung aking pong asawa na wala ngayon, pero hindi naman, babalik na naman siya rito. Ako naman po babalik doon sa Spain, na kung saan po yung aming pong church, na pinapastulan din po ng aming pong mahal na asawa. Amen? At hindi na kami nagkikita. Nagkikita na kami sa video call palagi, pero masaya po ang puso namin tayo na naglilingkod sa Panginoon dahil sa nakikita po namin sa pagkilos ng Diyos sa buhay ng maraming mga tao. At sino ba tayo? Dating buhay na magulo, dating buhay na madilim, ngayon nagiging instrumento ng Diyos para sa kaligtasan, para sa kalayaan, para sa kagalingan ng ibang mga tao. Di ba sarap po sa puso nung makatulong po kayo sa kapwa natin, di ba? Yung ba hindi yata masaya? Ngayon po ba, masaya po tayo? Alam po niya din kasi sa mga Pilipino. Ang mga Pilipino po matulungin. Kahit minsan niloloko na, tinutulungan pa rin nila. Amen? Wow, maging si Rose Ann Villa. Yes! Si Rose Ann, welcome sa gawain. Meron pa ba habol? Yeah. Alam po ninyo, maaaring ngayon may mga dinadanas po kayong mga pagsubok sa buhay na bibigay po sa atin ang kawalan ng pag-asa. Diba? Pag yung alam po niya maraming problema, parang yung hope mo ay nawawala na. Diba? Sino dito nakakaranas kayo ng gano'n? Kasi may magandang balita po. Because our Lord Jesus Christ will be coming soon. Nobody knows. May katawan ha? Ngayon po ba? Yeah. Kasi po last time yung translator okay na yung translator. Kaya kung nawawalan po tayo ng pag-asa, meron pong darating na ating pong tagapagligtas muli para hindi na po tayo iligtas kasi save na po tayo. Darating siya muli para i-fulfill po yung lahat ng pangako niya sa ating pong mga sumunod sa Kanya, nanampalataya sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, at dadalhin niya tayo sa Kanyang kalangitan at doon po mararanasan natin yung pag-asa. Amen? Mararanasan natin yung tunay na kaligayahan. Amen? Kasi lahat ng bagay dito sa mundo, peke. Naniniwala pa kayo? Lalo kayo, may AI na. Diba? Yung mga matatanda, mga 60 years old, 70 years old, pag dinig ng nasa 20 years old na lang sila. Pero hindi ka naman talaga, baka AI na yan. Sabi mo, awakan mo, hindi ka naman AI, ano? So kung pinapasaya ko lang po kayo kasi ganda
iglesia. Amen? Lagi po tayo nasa sa presensya ng Panginoon na kung saan nararanasan po natin yung kanyang pong kaligayahan. So, yung blessed hope, yan po yung ating pong pag-aaralan ngayon. At samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Father God, in the name of our Lord Jesus Christ, to the Holy Spirit, salamat po Lord for this wonderful day na binigay mo sa amin for us to gather today, to honor you, to worship you in our midst. Kaya alam namin kanina pa kayo nandito, Lord, pinupuno mo ng aming pong puso ng pag-asa. Pinupuno mo na ng kaligayahan, kapayapaan. Kaya patuloy ka namin inimbitahan sa aming kalagitnaan, be our speaker, hindi ba lamang ako instrumento po ninyo sa hapon na ito. Ngunit kayo pong patuloy na hinihiling namin na mangusap, magsalita, marinig po namin maranasan sa araw na ito. Cover me with your precious blood, Lord, at patuloy magawa ko pang ng kalooban. In Jesus' name, Amen. Praise God. So naniniwala po ba tayo na ang ating pong Panginoong Isus ay muli babalik po siya? Amen? Pero wala pong nakakaalam. Pero nakita natin po ayon po sa Bible ay marami na pong mga signs na kung saan ang Panginoong Isus ay malapit na po dumating. Kaya yan po yung pinaghahandaan natin. Di ba tayo pag may bisita tayo, na alam natin darating sa bahay natin, di ba? Nagpe-prepare talaga tayo ng bonggang-bongga. Amen, lalo na pag si Mayor ang darating, lalo-lalo na, di ba, dalawin ka ng king sa bahay mo or presidente, talagang paghahandaan po natin. So, ganun din ang nais ng gusto ng Panginoon sa atin. Habang po tayo ay nandarito pa, maganda po tayo sa muli ng pagbabalik. Amen, ihanda natin ang ating buhay para lang sa ganun kung haharapan po tayo sa Kanya, lahat po tayo ay magiging karapat-dapat. Kaya namumuhay po tayo ng may kabanalan. Namumuhay po tayo na naayos sa kalooban ng Diyos. Para nga sa ganoon, pagbalik niya, walang maiiwan. Alam po ba ninyo ang ating pong Panginoong Isus? Ayaw niya na may mapahamak na tao. Katulad po ng inawit natin, di ba? Kaya humahayon tayo. Nagsishare tayo ng salita ng Panginoon. Upang sa ganoon, lahat ng tao ay makarinig ng salita ng Panginoon upang sa ganoon, maranasan din nila yung nararanasan din po natin. Kaligayahan, kaligtasan, kagalingan at kapayapaan. Amen? Sabi sa Titus 2:13, looking for the blessed hope. Sabi po natin, blessed hope. Blessed hope. And glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Blessed hope. Yan po yung pag-asa na nais na ibigay sa atin ng Panginoon. Naranasan natin sa araw-araw ng ating pong buhay. Kahit na po, kabila-kabila yung mga pinagdadaanan niyo. Ang gusto ng Panginoon, yung pag-asa ay magkaroon po tayo sa ating pong buhay. Sabi niya, for you know quite well that the day of the Lord's return will come unexpectedly. Hindi natin po alam, like a thief in the night. Katulad daw ng isang magnanakaw. Meron ba itong magnanakaw na nagsasabi, salita po tayo sa bahay mo, magnanakaw ako ng isang ref. At syempre, alam mo na yun. So, ganun din po pababalik ng ating pong Panginoon Isus. Kaya nga po, tayo po patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos para ito po patuloy na magpapatatag ng ating pananampalataya habang hinihintay natin yung kanyang muling pagbabalik. Gusto natin na pagbabalik ng ating Panginoon Isus, ready tayo anytime. Amen? Kaya hindi natin sasayangin every life, every opportunity na binibigay sa atin ng Panginoon sa araw-araw. Gagawin natin ang lahat, ang kalooban ng Panginoon, upang na sino dumating man siya, ay ready ka na. Tanungin mo yung katabi mo, ready ka na ba? Kasi maaaring pong bukas, hindi natin alam, maaaring bukas dumating na ang ating Panginoong Isus. Hello? Tapos punong-puno ka pa ng galit sa puso mo, punong-puno ka pa ng negative sa puso mo, punong-puno ka pa ng pag-iinggit sa puso mo, greediness sa puso mo. Alam po ninyo, hindi ganyan ang paghahanda na gusto ng Panginoon. Ang katawan po natin, babalik po yan sa lupa. Pero gusto ng Panginoon yung kaluluwa natin, yung spirit natin, yung puso natin, yan ang ihahandog natin sa Diyos. At ihahandog natin siya ng may kalinisan, may kabanalan, amen? Para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Hello?
So, signs of Jesus coming sa Matthew 24, verse 3, siguro po, may sa inyo ay nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon at alam po natin yung mga talatang itong atin pong babasahin. Pero doon sa mga hindi nakakaalam, pag-aralan po natin para nang sa ganoon, sama-sama po tayo magtulungan, mag-encourage sa bawat isa, magpalakasan sa bawat isa through His Word habang hinihintay po natin ang kanyang salita. Sabi niya, basahin po natin, verse 3. Yan. So sabi doon, di ba, yung mga disipulo, secretly, ay lumapit sa kanya, ulit po sa kanyang tabi, at tinanong, Panginoon Jesus, kailan babalik? Sabi dyan, di ba? Kailan ito mangyayari? Yung sinasabi ng Panginoon na paghihirap, kailan darating yung para kukunin niya yung mga kanyang niligtas, anong signal, anong sign? Sabi dito sa Matthew 24:36, however, no one knows the day or hour when these things will going to happen. Not even the angels in heaven or the Son Himself, even our Lord Jesus Christ, hindi niya ni-reveal yung kanyang muling pagbabalik, kundi only the Father knows. Ang Ama lang na lumikha ang nakakaalam ng kanyang pong muling pagbabalik. So ito po yung sinabi ni Jesus Christ. Number 1 po sabi niya, yung signs of Jesus coming, wars of nation. Sabi diyan, nation will go to war against nation and kingdom against kingdom. It's so happen po na ang nangyayari po sa buong mundo ngayon ay meron po tayong mga naririnig na rumors of war. Amen? Katulad po ng Iran at ng Amerika, ng Russia at Ukraine. Napakarami na pong kaguluhan, napakarami na pong war against nation. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, hindi na po tayo, kumbaga hindi na po tayo bago sa mga nangyayari ngayon. Dahil inireveal na sa atin ng Panginoong Hesus na mangyayari ang mga gera nito, ang mga digmaan nito, ng mga bawat bansa. Amen? Pero ang maganda, sabi ng Panginoong Hesus niya, kung babasahin po natin, hindi pa ito yung panahon na babalik siya. Kundi ito pala ay sign pa lamang na siya po ay babalik na muli. Pero maganda sa ating mga nakaprepare, even though maraming mga ganyan tayo naririnig, di ba? We have peace in our heart. Meron tayong kalimpaytaan sa puso natin na kahit na magkagulo-gulo ang buong mundo, alam natin, nakasama natin yung nagligtas sa atin at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Sa panahon ng mga ganitong mga kaguluhan sa buong mundo. Di ba? Sa totoo lang, hindi naman tayo naapektuhan, di ba? Of course, syempre, mga kababayan natin Pilipino, naapektuhan sila sa mga pagtaas ng mga bilihin. Pero yung mga taga-UK, komportable ang buhay ninyo. Nandiyan po pa kayo, di ba? Isa sa blessing na mapapasalamatan mo talaga ang Panginoon, di ba? Sa buhay natin. Na despite ng mga nangyayaring ganyan, tayo dito ay para kayong mga queen and king. Di ba? Nandiyan po ba kayo? So hindi pa yan. Number 1 sign yan. Tapos number 2 sign, sabi dyan, natural disasters. There will be famines and earthquakes in many parts of the world. But all this is only the first of the birth pains with more to come. Wow! Isipin natin, di ba? Umpisa pa lang ito. Simula pa lang at maraming pang paghihirap ang narating. Pero sabi niya sa Psalms 91 verse 5 to 7, you will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence, yung mga, pestilence, yung mga salot, yeah, thank you, that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near to you. Hallelujah! Praise God! Palakpakan natin ang Lord sa buhay natin. Amen? Ito po ninyo, mapalad tayo. Nagkaroon ng COVID. Diba? Marami pong nasawi. Marami ang namatay. And yet tayo, sino din nagka-COVID? Tamas ang kamay. Ako, nagkaroon din ako.
Sino hindi na-COVID? Yung iba, sino hindi nagkaroon ng COVID? Taas ang kamay. Wow, praise the Lord! Wow, meron pa talaga ano, no? Biro nyo, pero kami na nagkaroon kami, hanggang ngayon buhay pa rin tayo. Kasi bakit? This is the promise of our Lord Jesus Christ. Sa mga sumusunod sa Kanya, sa mga nananampalataya sa Kanya. Hindi po ba? Ako actually nagkaroon ako ng COVID, nahawalan ako ni Pastora Grace. Pero ang apekto sa akin ng COVID ay parang inubo lang ako, konti lang na, hindi ako inabot ng 1 linggo. Amen? And I felt the presence of God na nagpalakas sa akin, nagpagaling sa akin, sa buong pamilya namin. Amen po ba? So wag po kayo matakot kung darating niya sa buhay natin. It's only a sign, but kailangan po natin patuloy na maganda sa pagdating ng Panginoong Yesus. Letter C, sabi niya, persecution. O yung mga pag-uusig, sabi niya, then you will be arrested, persecuted, and killed. You will be hated all over the world because you are my followers. And many will turn away from me and betray and hate each other. Yan, sa panahon po natin ngayon, di ba? Marami na pong mga nag-share ng Word of God at isa po tayo sa inatasan ng Panginoon na magpatuloy po sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Pero mga kapatid, the Bible itself, sabi niya ganyan, ang mga Kristiyano ay patuloy na ipe-persecute in these days. At mapalad tayo sa ibang mga lugar po, katulad ng mga sa Asian country, yung mga kapatiran po natin doon, talagang ang persecution nila hindi lamang po by words. Sila po ay sinusunog ng buhay. Amen po ba? Grabe po mga sufferings sa kanila po pinagdadaanan dahil sumusunod sila, nananampalataya sila sa ating Panginoong Yesus kahit ano mangyari. Tawag dito, denounce sa kanila si Jesus Christ na kanilang Panginoon, and yet pinili nila ang mamatay. Hello? Kesa talikuran nila ang Panginoong Yesus. Hallelujah. Naalala ko lang si Shadrach, Meshach at Abednego. Nung time na sila ay inuutusan manalangin doon sa Diyos-Diyosan ni Nebuchadnezzar. Amen? Hindi nila ginawa ang sumamba sa Diyos-Diyosan. Mas pinili nila. Sabi niya, kung hindi kayo sasamba, mananalangin sa Diyos namin. Sa Babylonia, sabi niya gano'n, dadalhin kayo sa pugon at kayo susunugin doon. Madaling salita, hindi sila sumunod. Kaya ginagay sila sa pugon, silang tatlo, yung magkakaibigan. At habang sila dinalagay doon, 7 times ang init ng apoy doon sa normal na init. Pero nung nangyari, nung pagpasok doon, nagtataka yung teka mo na, bakit nagtotongits pa yung mga yun doon? Bakit nagka-fellowship pa doon? Hindi man na nasusunod. Tapos bakit tatlo lang sila? Bakit 4 ngayon yan? Kaya doon, amen? Doon yung king ng Babylonians ay sinabi niya, nung nilabas sila, hindi man na sila nangamoy sunog. Kung hindi nangamoy ano pa sila, hugubos. Nandiyan po ba kayo? So, sa madaling salita, hindi sila pinabayaan ng Diyos sa panahon na may mga ganitong mga apoy ng mga pagsubok sa kanilang mga buhay. Amen? Kaya tayo, sabi ng Bible sa Matthew 5, mapalad kayo kung kayo'y pine-persecute dahil sa pagsunod sa akin, dahil you have a reward in heaven. Amen? Kaya pag walang persecution, walang reward. Nandiyan po ba kayo? Ako lalo akong pine-persecute pagka sinishare ko sa iba. Sabi niya, ikaw, pogi-pogi mo, diyan ka sa kasada. Ano ba naman ganun eh? Dapat artista ka eh. Pinatawad ko na sila. Ngayon, basta po babahagi ako kasi ito yung ano eh. Nandiyan po ba kayo? Hindi ko lang po yan ah. Naalala ko lang. Amen po ba? Amen. Naalala ko lang sa Pilipinas,
Sino po dito mga nakaranas kayo dati nung yung mga nag-iba yung boses? Yung sinasaliban ng Santo Niño, ng Virgin Mary, sino dito naka-experience na gano'n? Nagpapagaling sila. Ako nakaranas ako nun eh. Amen? Ngayon, yung isang bata ay nagkasakit. Nagkasakit yung bata. Siyempre, itong mga ito, nagpapagaling din ito eh. Mga fake healer niya. Sa tulad ng salita, yung bata nagkasakit, tinawag ng ano, may kilala sila mag-ina. Mag-ina na ano, na sinasaliban sila ng Santo Niño, ng Virgin Mary. Gusto ko dali salita pinatawag dahil may sakit yung anak. Eh sobrang ano kasi ito, hirap din itong pamilya na ito. Hindi sila maka-afford ng doktor. Kaya yung donation na lang. Hindi nga sila nakakakain ng masasarap eh. Pamilya na ito, pero dahil kasi pinatawag ngayon, yung mag-ina. Yung una pinatawag yung anak. Di pagdating doon, pinag-pray, sinaniban ng Santo Niño. Sabi gano'n, "Anak mo! Kamusta ka na? Alam mo ba, pagagalingin kita?" Hindi sabi, pinag-pray ko siya ng sinaniban. Tapos pag-pray, tapos na nga, pinag-pray na. Sabi gano'n nung sinaniban, kami sa madaling salita, walang pera. Mahirap nga eh. Bumili kayo ng lechong manok. Pagdating doon sa bahay nila, sabi nung kapatid nung may sakit, "Ito na po, Santo Niño yung lechong manok." Sabi niya, "Ay, ayoko niyan! Kasi maliwag yan, gusto mo andok!" Sa madaling salita, binigay na, pinalitan. Yung mo, ayaw ng baliw, gusto pa. Yung nanay naman, sinaniban ng Virgin Mary. Kasama sila eh. Sabi nga nun, "Anak, kagaling kita na yun." Sabi, nag-pray ng Virgin Mary, sinaniban. Tapos pag-pray, sabi nung sinaniban na nanay, "Nagugutom din ako. Pwede bang pili niyo ako ng spaghetti?" Sabi sa Mizenta, binili. Ngayon yung bata, sabi ng bata, yung pinag-pray, sabi nga ng bata pinag-pray eh, "Ano nga ito? Dito na ako dyan. Kami rin, hindi kami nakakakain ng lechong manok, spaghetti ah." Sabi niya, kailangan, alam ko, niloloko na kami ito. Ngayon, nakaisip siya ng paraan ngayon. Hindi habang yung pinag-pray. Biglang tumayo nga yung bata, sabi niya, sinaniban naman siya ng Diyos Ama. "Mga manluloko, ibalik ninyo ang lechong manok at yung spaghetti. At nauuho naman ako, gusto ko ng Coke." Nandiyan po ba kayo? Kasi ganito po mga oras kilala ko na yung mga taga rito eh. Isa yan, dahil sa sobrang kapayapaan na nararanasan nila, nakakatulog sila eh. Amen? So meron pong persecution. Tandaan po ninyo. Ang pagsunod po natin sa Panginoon, maraming hindi natutuwa. Sometimes, pamilya natin hindi natutuwa eh. Amen? Mas gusto pa nga nila minsan yung hindi nababago ang buhay natin kesa maging Kristiyano ka eh. Hello? Nandiyan po ba kayo? Di ba rin naman kung kailan pupunta dyan? Sige na, magsugat ka na lang. Huwag mo lang palitay ka na para kaya natin. Hello? Nandiyan po ba kayo? Sabihin mo wala dito niyang pastor. Nasa na? Nagbago na. Amen? So,
Hayaan niyo naman po i-persecute tayo. Sa buhay po natin, hindi po natin pwedeng iwasan ng mga persecution na yan dahil is part of the signs ng Panginoong Isus po ay darating na siya. Dito lang po ang persecution sa lupa. Pagdating sa langit, puro po doon reward. Amen? Nandiyan po ba kayo? Amen! Kaya pag pinipersecute tayo ng mga tao, yan mo lang, huwag kang gumanti. Ipakita mo pa rin yung ugali ni Kristo na natanggap mo. Amen? Para na sa ganun, mawin natin ng maraming mga tao at matulungan din natin sila maganda sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Isus. Ako po, maraming beses na ako pinarsecute sa church namin sa Malaga. Amen? Masyado pong persecution na natanggap namin mag-asawa. Sinabi si Pastora Grace, nag-demonyo siya. Sa harapan ko, mga ano daw kami, mga kulto daw kami. Grabe pong persecution yung tanggap namin. And yet, hindi kami gumanti. Kundi pinag-pray namin sa Panginoon ng mga tao. Di ba sabi ng Bible? Feed your enemy. Pray for yung mga kaaway natin, di ba? Pray for them. Bless them. Basta ang hirap naman yan, pinapersecute na nga ako, bibless pa namin. Yun ang utos ni Lord eh. Amen? So, lawlessness o pagsasawalang bahala sa batas. And many false prophets will appear and will deceive many people. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. Yan. Ang sign na ang Panginoong Isus ay babalik na muli, sabi dito, yung pag-ibig o yung kasalanan daw magiging laganap na, dadami lalo ang kasamaan sa mundo ito. At even yung pag-ibig ng tao, unti-unti manlalamig. Kaya nga po tayo as a church, dito po sa loob ng iglesia, lagi natin itinuturo ang pagmamahal ni Kristo. Amen? Magpapaalalahanan tayo na ang pag-ibig na yan, ang patuloy na magsusustain sa atin habang hinihintay natin ang ating Panginoong Isus sa kanyang muling pagbabalik. Hindi natin hahayaan manlamig ang pag-ibig natin unang-una sa Diyos. Ang pag-ibig natin sa ating asawa, ang pag-ibig natin sa ating mga anak, ang pag-ibig natin sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen? Kaya kita po nyo dito, lagi natin ine-emphasize yan. Kaya kahit po meron mga gusto, meron pa mga hindi pagkakaunawaan, kayo pa rin na magkakasama. Kasi bakit? Mahal ninyong bawat isa. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal kita sa Panginoon. Yan po tinuturo natin dito. Hindi tayo nagtuturo ng, ay naway ka, sige, awayin ko rin. Chismis ka, chismis ko rin. Never po natin tuturo yan dito. Amen? Kasi ang gusto natin, mapuno tayo ng pag-ibig ng Kristo sa puso po natin upang na sa ganun malaman nila ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagtatami, ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Sabi ko, kahit niloloko ka na, kahit na, di ba, inutang ka, hindi ka pa binabayaran, mamahalin mo pa rin sila. Hello? Let the spread of the good news or yung gospel po. Sabi niya, the good news about the kingdom will be preached throughout the word so that all nations will hear it. And then, the end will come. Kapag daw ang salita ng Panginoon ay naibahagi na sa buong mundo, lahat nakapakakinig na, iyon yung sign na babalik na ang ating pong Panginoon Isus. Kaya tayo po inatasan ng Diyos. Sino dito gusto niya bumalik na ang Panginoon Isus? Sino dito gusto niya pumunta na kayo sa langit ngayon? O, kailangan ba? Kaya, nagbabago kayo ng isip O sige, hindi mo na ngayon. Mahalaga po, ikalat natin ang salita ng Panginoon. Amen, sa pamilya natin. Number one po sa pamilya natin.
Huwag ka muna mag-focus kay iba. Sa pamilya mo muna. Sino dito sa inyo na share nyo ng inyong pamilya ng gospel? Asan ka man? Yung iba, hindi pa. Kaya after this service, after this sermon, tawagan ninyo yung mga pamilya nyo. Para hindi, baka later huli ng lahat. Amen? Ang buhay po ng tao ngayon, even hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon, pero ang buhay ng tao, bigla-bigla po nawawala. Gusto natin na ang ating pamilya ay makasama natin sa kalangitan sa piling ng Diyos, pero kailangan natin i-share ang gospel sa iba. Amen? Yan po yung sign na kapag lahat po ng tao ay nakarinig na ng salita ng Panginoon. Letter F, deception o panlilin lang. Basahin niyo naman para tulungan niyo ako. For false messiahs and false prophets will rise up. Nakikita po natin yan. Perform great signs and wonders so as to deceive, if possible, even God's chosen ones. Even tayo po, isip po tayo ng away at pwede po tayo na-deceive. Kaya napakahalaga po yung importance po ng ating pong Bible reading every day, yung ating pong devotion, kasi at least, di ba, yung mga taga-Bereas, pag nagsishare si Paul, after ng pagsishare niya, ay nag-aano pa siya, yung mga nakikinig ng mga Bereas, kinukumpirma pa kung ito talaga ay nakasulat sa Bible, yung sinishare ni Paul. Hello? Maging ganun po tayo. Kailangan po na hindi lang knowledgeable tayo sa salita ng Panginoon. Kasi minsan, katulad ko, nag-share ako sa inyo ngayon, kaya po natin inilalagay ang mga verse na yan upang na sila ng after this service, pinakot ko, may sinasabi ng pastor, nasa Bible ba ito? Totoo ba ito na sinasabi niyo? Alam po ninyo, wala po tayong ginagawa dito sa loob ng church yung sarili nating agenda. Amen? Lahat po ay Bible basis po tayo lahat. Kaya po yung nakasulat dyan. Kaya ito po yung napakaraming verses po ang nilalagay natin para kayo mismo pag-uwi nyo sa bahay, pag nilay-nilayan po natin ito. Amen? Isa po sa paghahanda na gagawin natin is yung tayo po ay nag-meditate ng Word of God. Of course, prayer, sharing the Bible, di ba? Encouraging one another, and yet yung ano pa, yung salita ng Panginoon dapat po pinagbubulay-bulayan natin. Hallelujah! Kaya pagka meron ka salita ng Panginoon, may pag-asa ka. Nararamdaman mong kapayapaan, nararamdaman mong kaligayahan sa buhay mo. Amen? Yan. Kasi po marami po mga false prophet ngayon, nagpapatigil ng bagyo. Naririnig niyo yan, di ba? Hello? Kung kilala niyo yun, ha? Sinasabi niya siya yung si Jesus Christ, the Son of God. Mahirap po yan. Amen? Isa lang ang anak ng Diyos. Tayo, anak tayo ng Panginoon dahil binigyan tayo ng karapatan na maging anak niya nung tayo po ay nakipag-isa sa Kanya. Diba sa John 1:12 yung nagsabi? Meron lang tayong right na binigyan ng Panginoon sa atin para tayo kanya maging anak. Next na. So yan po yan. Yung timeline po ng end of days. Napakaano po ito. Siyempre, hindi ko po ito ma-explain sa inyo ng detalye. Amen? Pero dyan makita natin, tayo yung present church ngayon. Amen po ba? Tapos meron po judgment na darating sa bawat isa sa atin. Sa bawat iglesia. At meron din po na tinatawag yung rapture of the church. Amen? Baka mamaya sa susunod dito, mamaya dito, makikita niyo yung mga tao na nawawala sila. Nandiyan po ba kayo? Kaya kailangan natin na tayo po ay pagharap natin sa Panginoon kasi para daw tayong, ano ba tawag niyo sa babaeng kasal? Bridegroom? Bride. Ang groom yung lalaki. So, yun po tayo. Para tayo ikakasal sa Panginoong Hesus pagdating ng araw, ihaharap tayo sa Kanya. Amen? Pero meron pong, sa Bible po ay meron pong 7-year
tribulation. Yung grabing paghihirap po. Even ang mga Kristiyano po ay makakaranas nito. Yung 3.5 years po yung the beginning of sorrows. Tapos yung 3.5 years, yun po yung the Great Tribulation. Na ito po yung pinaka mahirap, masakit, mararanasan ng mga tao sa panahon ng 7 years na ito. At yung final judgment po sa atin, either millennium, either eternity po, sa piling ng Diyos, o doon po tayo pupunta sa dagdag-dagatan ng buhay. Hello? Intindihan po ba natin? Kaya napaka-importante po ang paghahanda na gagawin po natin. Amen? So number 2, Jesus is coming soon. We will be caught up in the air for the blessed hope. Yan. So Jesus' resurrection will raise people from the dead. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with Him the believers who have died. Amen? Ako po naniniwala ako na yung mga ninuno natin siguro na namatay na sila. Pero yung pananampalataya nila ay nasa ating Panginoong Hesus. Ligtas po sila. Amen? Sila po ay bubuhayin muli. Sasama ng Panginoon sa kanyang kaharian. Amen? At nang sa ganoon, yung kamatayan po kasi, kamatayan, kumbaga sa sa Panginoon, sabi nga sa isang verse ay, they are fallen asleep. Parang natutulog lang. Amen? Nandiyan po ba kayo? Kaya meron pong resurrection na mangyayari pagdating po ng ating pong Panginoong Hesus. Lahat ng mga namatay na nanampalataya sa Kanya ay bubuhayin niya muli at isasama niya sa Kanyang kaharian. So do not grieve like people who do not have hope. Huwag po kayong mawalan malungkot, huwag po kayong matakot, huwag po kayong mawalan ng pag-asa dahil sabi niya, and now dear brothers and sisters, we want you to know that what will happen to the believers who have died so you will not grieve like people who have no hope. Amen? Ang kamatayan po, sabi ni Paul, to die is gain. Totoo naman, di ba? Kasi pag namatay ng isang tao, wala na siyang problema, wala na siyang sakit ng ulo, wala na siyang pain na mararanasan sa buhay. Kaya ang kamatayan, sinasabi na po ni Paul, is gain po ito. Hindi po ito kawalan. Unang-una, meron po tayong blessed ito. After this life, meron pong panibagong buhay na nag-iinay sa atin eternally with our Lord Jesus Christ. Ako po, isa po sa number 1 kung bakit ako naglilingkod sa Panginoon. Dahil gusto ko siyang makita harapan. Yung Diyos na nagligtas sa akin. Nag-alis sa akin sa kadiliman at ngayon dinala ako sa kaliwanagan. Ang Diyos na nagbago ng buhay ko. Gusto ko siya makita personal. Kaya ganun po pagkarabi yung aking pong paglilingkod sa Diyos. At ito po pinapasa namin sa inyo. Lahat po tayo may ganun din po tayo mga background. Iba-iba lang. Dati ako sa showbiz ako. Sabihin nyo, bisyo. Ano naman. Marami dito mga showbiz, di ba? Kinukuha ko ng model, hindi ako pumayag. O bench. Kaya lang, buhok lang ipapakita eh. Amen? So do not grieve. Wag po tayo malungkot. Magkaroon tayo ng pag-asa sa muling pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Next na. Sabi dyan, caught up together to meet the Lord in the air. Yan. Imagine po ninyo. Abutan pa kaya natin yun? Nobody knows. Diba? Yung alam mo, makikita natin ang Panginoon sa pagbaba, tapos tayo, lumilipad din, sinasalubong tayo, di ba? Ang sarap nun, hindi ka na magbabayad ng airlines. Ang mahal na yung ticket eh. Di ba? Lalo pa heavy na pupuntahan natin. Di ba, lilipad
So first to be raised from the dead, to be caught up and meet Jesus in the air are the dead believers. Yan, kaya huwag kang matakot kapatid. Ulitin ko, kamatayan po ay hindi po kinatatakutan, lalong-lalo na po kung alam natin na meron tayong tunay na relasyon sa ating pong Panginoong Hesus. At alam natin, susunod tayo sa kanyang kalooban, ano man ang mangyari, makakarating tayo sa kanyang kaharian. So, second, to be raised from the dead, to be caught up and meet Jesus in there are the believers who are still alive. So, unahin lang yung mga patay. Amen? Tapos yung mga nabubuhay na nananampalataya sa Kanya ay iuhuli. Yan. So, future resurrection, transformation, mortal body becomes immortal. Hallelujah! Yung mga katawan natin corrupt. Hello, manunod na nilagay niyo dyan. For our dying bodies must be transformed into the bodies that will never die. Papalitan ng katawan natin ng katawang panlangit na. Amen? Perfect body na pwede nang humarap kay Jesus kapag tayo makakaharap na sa Kanya. Kasi kapag ka immortal body lang, hindi po tayo pwede, di ba? Si Jesus Christ, kung nakita mo siya ng ganitong katawan mo, mamamatay tayo. Pero ang maganda, bibigyan niya tayo ng katawan na panlangit. At ang katawan na yan, wala nang rayuma, wala nang gout, wala nang sakit sa balakang, wala nang cancer, wala nang, di ba, uric acid, wala nang high blood. Hello? Bibigyan tayo ng bago. Kaya huwag mo lang ayusin yung katawan mo dito. Amen? Maging maligaya ka kung anong meron ka ngayon. Huwag mong dagdagan o kung bawasan. Hello? Mga tao, kasi hindi mo maintindihan. Hello? Pagka mataba, magpapapayat. Pag sobrang payat, gusto mong pataba. Hello? Sabi ko, bibigyan ka ng bagong katawan ni Lord. Sabi ko, matangkad ka na doon. Oo, kasi si Pastor natin, tatangkad din yun. Diba? Kasi doon, mga tao doon, mga talagang mga malusog, amen? Tapos, mga malalaki sila, amen? Tapos, ang maganda doon sabi, para pang copies ng isang bagong silang na sanggol. Pero si kapatid, kahit na wala pa sa langit, parang sanggol na. Wala nang ngipin eh. Wala pa yun. Alam po niyo, mga bago dito, po kayong mga sa akin, ma-offend ha. Sila po, saya po sila sa akin, amen? Ano lang po, just for, di ba? Kasi po sa loob ko ng, sabi nila, ang buhay Kristiyano daw ay boring. Hindi po totoo yan, di ba? Dahil ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Yan, amen. Palapakan natin si Lord. Kailangan namin ng mga singer sa worship. Hello? Kasi iba may mga dog na eh. Hindi na makatayo. Kaya sabi niya, then when our dying bodies have been transformed into bodies that will never die, the scripture will be fulfilled. Amen po ba? Amen. Imagine po yung katawan natin. Alam po ninyo, siguro napapasin ninyo may tattoo ako. Yan po yung sign ng akin po, yung nakaraan ko po yan. Amen? Pero hindi po ako masamang tao. Ito po sa mga bisita natin na ngayon lang po nakikita na yung pastor ng Parsley, may tattoo. Siguro galing munti yan. Kayo nga, mga kilay nyo, mga tattoo yan.
Minsan, alam po ninyo, huwag yung tingnan ng tao sa outer appearance niya. Amen. Tingnan po ninyo yung puso ng isang tao. Kasi si Lord dyan nakatingin eh. Kaya si Lord, kung tinawag niya ako, hindi niya tinignan ng aking tato. Ang tinignan niya sa akin, the blood of Jesus, na naglinis sa aking karamihan. Created by the image of God. Ganun mo titignan ng tao kapag ka-inistima mo siya. Ano pa? Hindi yata ito nakatapos ng high school. Amen? Nandiyan po ba kayo? Kaya huwag po tayo mag-judge sa outer appearance po, kundi mag-judge tayo the way he lives, diba? Yung kanyang karakter, yan po ang ating pong titignan sa isang tao. Hindi po yung LB ang bag, cellphone at iPhone 18, inutang lang yan, hulugan yan. Hallelujah. Praise God. Nag-enjoy po ba tayo kay Lord? Amen. Praise God. So, final state, no more death. Ito po yung pinakamaganda sa lahat. Sa Revelations 21:4, sabi niya, He will wipe every tear from your eyes, and there will be no more death, sorrow, or crying, or pain. All these things are gone. Sarap, di ba? Ewan ko na lang kung hindi pa kayo mapuno ng pag-asa kapag binabasa natin ang salita ng Panginoon. We will be reunited with our family and spend eternity with Jesus. There will be with the Lord Jesus forever. Yun po yung sinabi niya sa 1 Thessalonians 4:17. Amen? Makikita natin yung mga pamilya natin na nauna sa ating nawala. Pero doon, yung mag-asawa, pag nakita kayo doon, hindi natawag mo honey, or hero, or mahal, or darling, lakay, kabsa, kapatid. Ano ba tawag sa asawa niya? Lakay? Hindi mo sa mga narinig eh. Bakit? Bakit? Kala ko ito, tinatanong nila. Bakit? Amen. Ang tawag natin doon sa bawat sa brother, sister. Amen. Napakabuti ng Panginoon. So, encourage each other with these words. Palagi. Amen. Sa araw-araw ng ating buhay. So, reunited with loved ones in heaven. Next na. Ano po yan? God's people will see His face. Ito po yung katulad na sinabi ko kanina, na makikita natin ang ating po Panginoon Jesus ng harapan na nagligtas po sa atin at nagmahal sa atin ng buhay. Conclusion po tayo. Many believers will be deceived. Amen? Hindi sa tagal ng pagiging Kristiyano natin ang pagiging matatag. Kundi yung araw-araw po na pagsuko sa Panginoon. Araw-araw na, amen, pagsunod sa kanyang kalooban. Tandaan po ninyo, ang target po ng kaaway, ang mga katulad natin, ang gusto niyang i-deceive. Amen? At nakakalungkot, maraming mga tao, 20 years na sila sa Christian belief nila, and yet, because na-deceive sila ng mundo, na-deceive sila ng kaaway, bigla nilang iniwan ang kanilang pananampalataya. Marami pong ganyan kayo maririnig. Even mga pastors, siguro na napapanood niyo yan, naririnig niyo, amen? Inalimutan nila yung pananampalataya nila sa Panginoon. At ano po yan? Delikado po yan. Sin will be rampant everywhere. Lalaganan po ang kasalanan. Kaya tayo po manatili na mamuhay sa kabanalan, sa kalooban ng Panginoon. So when Jesus will come, handa po tayo lahat. Amen? Blessed hope. Sabihin mo, Jesus is coming soon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sumayo po tayo lahat. Hallelujah. Praise God. So, manandalihan po tayo mga pumikit, sandali. Hallelujah. Thank you, Jesus. Katulad po ng sabi ko kanina, maaaring nagpunta po kayo dito ngayon. Napakarami po mga
struggles ng buhay na inyo pong kinakaharap, nagdidrain ng inyong lakas, umuubos ng inyong pag-asa. Hindi na kaya alam kung anong gagawin ninyo, how to handle, how to respond sa iba't ibang uri ng mga pagsubok na yan. Kapatid, ang good news na rinig natin ngayong araw na ito. Ang Panginoong Hesus magbibigay ng pag-asa sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Alam ni Lord ang bawat pinagdadaanan natin sa buhay. At alam din niya kung paano niya aayusin ang lahat ng bagay sa buhay. Ang gusto lang ng Diyos, huwag mong gawin yung sarili mong kaparaanan. Huwag mong ubusin yung lakas mo na kung saan andyan ang Panginoong Hesus, nag-aalok siya ng kaligtasan, kagalingan, kapayapaan. Ang gusto lang niya, lumapit tayo sa Kanya with a humble heart, acknowledging Him as our Lord and Savior, surrendering our lives to Him. At makikita po ninyo, tapat si Lord sa Kanyang mga pangako. Kaya sa mga oras na ito, lahat ng mga agam-agam, lahat ng mga takot natin sa puso natin, ibigay natin sa paanan ng ating Panginoon Hesus. Hayaan natin ang lungkot na nararanasan natin ay palitan ng nag-uumapaw na kaligayahan na nagmumula sa Diyos. At hayaan mo ang puso mo ay punuhin ng Panginoon ng kapayapaan. Yung kapayapaan na hindi katulad ng kapayapaan ang binibigay ng mundo, ito panandalian lamang. Gusto ng Panginoon yung kapayapaan na gusto niya ibigay sa iyo, yung kahit na may problema ka, may payapa ka. Kahit na may karamdaman ka, andun pa rin yung peace sa puso. Kahit na may mga bahagi ka pa na hindi na nakakamtan sa buhay mo, and yet meron kang kapayapaan dahil alam mo, gumagawa ang Diyos behind the scene at ipagkakaloob niya ang mga desire ng puso natin in His perfect time. Kaya subo mo, kapatid, this afternoon, habang itaas natin ang aming kamay sa Panginoon, Lord, I surrender all to you. Nandirito kami, Panginoon, dahil alam namin, Ikaw ang source ng lahat ng bagay. Kung meron man problema sa amin, Lord, dahil kayo ang lumikha, kayo ang pwedeng mag-ayos kung ano man yung nagulo sa aming buhay, kung ano man yung nasira sa aming buhay, dahil kayo ang nakakaalam ng mga pangyarihan, Diyos. Kaya nandito ako, Panginoon. Sabihin mo kay Lord, nandito ako, God. Ayusin mo ang buhay ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Hindi ko kaya. Ilang beses ko nang ginawa. Nag-fail lang ako. Pero this time, subukan mong Panginoon. Sabi na salita ng Panginoon, see and taste that the Lord is good. Subukan natin, mga kapatid. Parang sa ganun, hindi mo nasayangin ang panahon mo searching for anything. Si Lord ang kasapatan mo. Si Lord ang kasagutan ang hinahanap mo. Hindi ang material. Hindi ang tao. Si Jesus ang sagot. Because in our heart, there's a space that only Jesus can fill that void in our hearts. Kaya Lord,
Alam mo, puso po ng bawat isa na nandarito ngayon. Tuloy ako, God, na lahat kami na nandarito. Nagtitiwala sa oras na ito. That anything we have, that any struggle we have, every sickness we have, ay kaya mong tugunan ng lahat. Even our emptiness in our heart. Fill it up, Lord. Sakupin mo kami. Sakupin mo ang bawat puso namin. Surrender na kami, Lord. Pagod na kami. Hinahayaan ka na namin, Lord. Take complete control of our lives. Hindi aksidente na narinig namin ang mensahe ngayong araw na ito, Panginoon. Dahil alam namin, bawat isa sa amin, kailangan ng pag-asa. Kailangan ng direction. At ikaw yung magbibigay niya sa amin. Pwede ba tayo mag-join us together? Gahawak-hawak po tayo ng kamay sa mga oras na ito. Habang hinihintay natin ang muli pagbalik ng ating Panginoong Yesus, it is a sign of our unity. Na kahit anong mangyari, we as a family of this church, as a family of God, kung di tayo iniiwanan ng Diyos, hindi rin tayo mag-iiwanan. Kahit anong mangyari, ipapadama natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat kamay na hawak mo ngayon. Aalagaan natin sila. Mamahalin natin sila. Aabutin natin sila. Ano man ang mga pagkukulang ng bawat isa, mananatili tayong nagkakaisa sa pagmamahal ni Kristo, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat. Salamat. Salamat, Lord. Salamat po sa iyo. Sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat at pinili mo kami, Lord, for all those billion people of this world. We are so privileged, we are so blessed that you chosen us, Panginoon, to be with your family. Kaya salamat. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga anak na nandarito ngayon, even our families. Kayo po patuloy na mag-provide sa kanilang mga pangangailangan. Kayo po patuloy na mag-restore every relationship that are broken. Dahil sa aming mga mahal sa buhay, kung meron mga wounds, kayo po magalis ng mga words na ito. Lord, sa may mga kailangan, alam namin hindi kayo magkukulang. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Holy Spirit. Ibig sa presensya na kasama namin ngayon, na nagpapaligaya sa amin. Salamat po. Salamat, Lord. It's not about me. It's not about my problem. It's not about my needs. But it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Kaya salamat, Lord. Wala na kami ibang gagawin kundi mahalin ka namin. Paglingkuran ka po namin, Panginoon. Mahalin namin ang aming kapwa. Thank you, Jesus. Sa
Salamat po po. We give you all the glory, God, sa hapon ito. Kailangan mong paramalan. Wala po kang inaangking kahit katiping na glory. Because you alone deserve the highest praise. Sa aking kailangan niya. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Kung po sa mga bago natin ngayon, gusto ko po kayong imbitahan kung gusto po ninyo na tanggapin si Lord. Sa ating Panginoon Jesus bilang Lord and Savior ng iyong buhay. Gusto niyo po ba siyang i-accept? I want you to come forward and we will pray together. Huwag po na kayo aalis at tayo po ay may konting fellowship pa, pero I want you to come forward and we will pray together for acceptance. Samahan po niyo mga nag-imbita sa inyo kung gusto po nila. And we will pray together. Huwag po muna kayong umalis sa upuan ninyo, please. Samahan po niyo po muna ako sa panalangin para po makita po nila. Yan. Sige po, samahan niyo po sila. Dito po kayo sa harapan. Salamat po sa inyo. Pwede po tayong tumayo at sasamahan po nila sila sa panalangin. Amen. Hindi po aksidente na nagganito kayo ngayon, mga kapatid. Although in-invite po kayo ng mga friends, pero this is the plan of God na makasama po namin kayo sa araw na ito because God has a great plan in your lives. Maaaring alam niyo ito, pero ang gusto ng Panginoon mas lalo po ninyo maunawaan yung layunin, at purpose, at plano niya sa buhay po ninyo. Amen? Malapit po kayo, hindi sa akin, but malapit po tayo sa Panginoon Jesus. Na siya po ang ating pong Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay. Simple prayer lang po ang acceptance. Tanggapin lang po ninyo ang ating Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay. Amen? So repeat after me at gawin niyo po ito lang po siya. Pwede po ba sabay-sabay tayo, kasamahan natin sila sa panalangin? Sige po, sabay-sabay tayo. Just close your eyes. Hindi po kayo na-distract. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa blessed hope na pinangako po ninyo. Hindi lang po dito sa lupa, lalo-lalo na po diyan po sa inyong kaharian. Sa mga oras na ito, ako po ay hinihingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan aking nagawa. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Hugasan po ninyo ako ng inyong banal na dugo upang ako'y maging karapat-dapat sa inyo. Sa hapon po ito, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Pumasok po kayo sa aking puso at patuloy pagharian habang ako'y nabubuhay. In Jesus' name. Amen. Praise God. Salamat po natin sila. Salamat po sila. Salamat po sila. Okay, so tayo po ay magkaroon po ng closing song and prayer. Huwag na po kayong pumila doon sa food natin mamaya. Just remain in your seat at they will distribute po yung food po ninyo. Pero after that po, mag-close prayer muna tayo. Anyway, yung mga ano po natin, please, yung mga special na bisita po natin. Special po sila, amen? Pwede po ba tagyan natin sila at samahan sa table or sa upuan at parang sa gano'n, meron po silang pa-fellowship. Okay, Father,